Tropa, ano ba mas maganda? Magrenta ka o bumili ka ng bahay dito sa Canada mga tropa? Alam mo tropa, depende yan dito sa Canada. Depende yan kung saan ka nakatira, kung saan city mo. Tapos depende rin yan sa financial mo, sa future plan mo, at saka sa goal mo mga tropa. Lahat tayo dito sa Canada ay may kanya-kanyang goal at saka may kanya-kanyang sitwasyon. So depende yan mga tropa. Pero meron yung mga advantages at saka disadvantages yan. Pareho, yung renta at saka yung nagmamay-ari ng mortgage dito sa Canada. I-discuss ko sa inyo kung ano-ano ang mga advantages at saka disadvantages nito mga tropa. Pre tropa, unahin natin kapag ikaw ay nagmamay-ari na ng bahay. Siyempre ang advantage yan, meron ka ng sense of ownership. Ibig sabihin, hindi ka nakakabaka kung saan ka titira, di ba? Sa'yo na yung bahay at pag mamay-ari mo to. Pangalawang advantages mga tropa. Siyempre, habang tumatagal, nagiging sa'yo yung bahay at nakakabuild ka ng equity. Tapos, nakakadagdag din dito sa yung salin o sa iyong yaman mga tropa. Kasi habang tumatagal, pag binabayaran mo to, napupunta sa'yo yung bahay mga tropa. Para itong ito yung rent to own mga tropa, ang sistema ng bahay dito sa Canada. Pangatlong advantage mga tropa, kapag may bahay ka sa Canada, siyempre, nasa iyo ang buong control. Malaya kang gawin kung anong gusto mo rito sa bahay mo. Pwede mo itong i-renovate o gawan pa ng isang unit. Pwede mo itong pataasan kahit hanggang 4th floor pa. Basta naayon sa City Hall mga tropa o sa panuntunan ng iyong city mga tropa. At kapag ginawa mo ito mga tropa, syempre, tataas yung value ng bahay mo. Magkakaroon siya ng appreciation kasi nagdagdag ka nga ng isang unit o ng isang feature ng iyong bahay mga tropa. Pang-apat na advantage sa pagmamayari ng bahay dito sa Canada, syempre, potential tax and investment benefits din mga tropa. Kapag binenta mo ang primary home mo o yung unang mong bahay, pwede kang kumita sa capital gains mga tropa. Tapos, kung kukuha ka ng pangalawang bahay at pwede mong iparenta yung una mong bahay mga tropa. So, possible property rental din mga tropa na magbe-benefits din sa iyo mga tropa. So, ito naman tropa yung disadvantages ng mga nagmamayari ng bahay dito sa Canada. Siyempre, una na dyan tropa, kapag kukuha ka ng bahay, kailangan mong mag-ipon ng 5 to 20% para sa down payment. Tapos magkakaroon ka pa ng closing cost, di ba? Tapos magkakaroon ka pa ng inspection. Tapos magkakaroon ka pa ng kung ano-ano pang mga bayarin kapag kukuha ka ng bahay dito sa Canada. Tapos kapag nagmamay-ari ka na ng bahay dito sa Canada, kailangan mo itong i-maintain. So magkakaroon ka ng maintenance cost. Tapos hindi rin ito pwedeng walang insurance. Kailangan mo bumili ng insurance para sa bahay mo. Tapos magbabayad ka rin ng property tax sa City Hall. Kailangan yun ng mga tropa kapag meron ka ng bahay dito sa Canada. At hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala yung mga tropa. Meron tayong mga kakilalang tropa rito na walang insurance sa kanilang bahay. Tapos may nangyaring hindi inaasahan, tapos walang emergency fund. Ayun, napakalaki ng upfront po sa pag-aayos ng kanilang bahay kasi major na sira ang nangyari sa kanila. So huwag niyong ipagsasawalang bahala ang insurance sa inyong bahay mga tropa. So pangalawang disadvantage kapag meron ka ng bahay sa Canada, syempre nasa iyo ang lahat ng responsibilities sa mga maintenance mga tropa. Sinasabi ko kanina, maintenance cost, kailangan yan dito. Kapag may nasira sa bahay mo, ikaw, sa sarili mong bulsa, kung wala kang insurance, ang magkakarga nito mga tropa. Pang-apat na disadvantage kapag may bahay ka na sa Canada, market risk at saka illiquidity. Ibig sabihin, merong real estate fluctuations ang Canada. So, ibig sabihin, baka pag binenta mo, pwede mong mabenta yung bahay mo ng mas mababa kaysa sa binili mo mga tropa. Tapos, kapag ibibenta mo to, hindi to basta-basta nabibenta na kinabukasan. Mahirap ibenta ang mga bahay sa Canada mga tropa. Panglimang disadvantages kapag may bahay ka sa Canada, reduce flexibility. Ibig sabihin, hindi ka kagad makakagalaw kasi nga meron kang bahay sa Canada. Let's say kung kailangan mo nang lumipat, gawa ng trabaho o may ibang opportunity sa ibang mga province, hindi ka basta-basta makakalipat o minsan baka mas taka pa rito sa city mo kasi nga meron kang property dito sa kung saan city ka naroon mga tropa. So ibig sabihin hindi ka kagad flexible na lumipat kasi nga meron kang burden o property sa city mo mga tropa. So reduce yung pagiging flexible mo dahil lang sa bahay mga tropa. Panglimang disadvantage mga tropa, hindi mo control yung interest rate ng pabahay dito sa Canada. Ibig sabihin, pwede kang
kukuha ka ng variable rate, pwedeng mataas yung babayaran mo o pwedeng mas mababa yung babayaran mo. Pag kukuha ka naman ng fixed rate, kapag natapos yung term, let's say tumaas yung interest rate, tataas din yung babayaran mo sa interest rate pagkatapos ng iyong o kapag magre-renew ka na ng yung mortgage loan, mga tropa. So tropa, pag-usapan naman natin ang mga nagre-renta dito sa Canada. May mga advantage at saka disadvantage yan, mga tropa. Ang unang advantage ng mga nagre-renta dito sa Canada, napakababa ng upfront cost nila at minsan affordable pa in short term. Ibig sabihin, kailangan mo na ng deposit at saka advance. Tapos pagkatapos noon, yung monthly rent mo lang, mga tropa. Hindi ka na magbabayad ng down payment at saka yung closing cost, mga tropa. Ang nag-shoulder noon yung may-ari mismo ng bahay, mga tropa. Pangalawang advantage, mga tropa, more flexible ka at saka less commitment. Siyempre, hindi nga sa'yo yung bahay, mga tropa, at nagre-renta ka lang. Pag sinabi mong hanggang dito na lang yung renta ko, pwede kang makaalis anytime na gugusto yung mga tropa. Let's say kailangan mo nung lumipat ng ibang lugar, gawa ng iyong trabaho, mas less yung commitment at wala ka nang iintindihin, mga tropa, at mas madali ka nang makakalipat. Pangatlong advantage, mga tropa, less responsibility sa mga maintenance, mga tropa. Siyempre, kapag may nasira dyan sa inuupahan mo, itatawag mo lang yan sa iyong landlord at sila nang bahala. Wala ka nang iintindihin dyan, mga tropa. Walang sakit ng ulo sa maintenance at saka repair cost, mga tropa. Kasi ang may-ari ng bahay ang gagawa niyan para sa iyo. Pangapat na advantage, mga tropa, hindi ka maaapektuhan ng market value or market fluctuation dito sa Canada. Kahit tumataas paminsan-minsan yung upa, less o wala kang sakit ng ulo kapag medyo bumaba ang value ng bahay na inuupahan mo, kasi may-ari ang mag-shoulder ng, mga tropa, at saka may-ari ang iintindi ng, mga tropa. Panglimang advantage, mga tropa, kapag nagre-renta ka, malaya kang magrenta kahit saan mo gusto yung, mga tropa. Let's say kung gusto mong mas malapit sa pamilyan or sa market, mas malapit sa gym, nasa iyo ang lahat ng karapatan at control kung saan mo gusto magrenta, mga tropa. Ang disadvantage naman ng mga nagre-renta, mga tropa, una na syempre, mga tropa, hindi ka mabe-benefits kapag tumaas yung property value ng bahay na inuupahan mo, kundi yung may-ari ng bahay mismo, mga tropa. Kapag tumaas yung property value ng lugar ninyo, ang unang-unang magbe-benefits yan, syempre, yung landlord mo, mga tropa, at hindi ikaw. Pangalawang disadvantage, mga tropa, syempre, wala kang control sa inuupahan mo. Let's say kung magde-dekorasyon ka o may gusto kang gawin sa bahay mo at may gusto kang gamitin, hindi mo basta-basta pwedeng gawin to nang walang paalam o walang pahintulot ng iyong landlord, mga tropa. So less control ka sa iyong inuupahan o tinitirahan, mga tropa. Pang-apat na disadvantage sa mga nagrenta, mga tropa, pwedeng tumaas ang iyong upa at saka pwedeng hindi na ma-renew yung upa o hindi ka na ma-renew sa paglilis mo doon sa inuupahan mo, mga tropa. Let's say taon-taon pwedeng tumaas yung iyong upa ng mga $100 to $200, depende sa city, mga tropa. Tapos pwede ka na rin hindi i-renew ng iyong landlord, lalo-lalo kapag nag-violate ka sa inyong kontrata, mga tropa. Let's say may nasira ka or hindi mo sinunod yung kontrata, pwede ka nang i-big anytime na gugustuhin nila, mga tropa. So wala ka rin control doon. Panglima, mga tropa, opportunity cost at saka sense of ownership. Ibig sabihin, yung rentang binabayad mo sana, dapat napupunta sa'yo kung meron ka ng sariling bahay, mga tropa. Ibig sabihin, hindi ka nakakapundar ng sarili mong bahay kapag ikaw ay nagre-renta lang. Ibig sabihin, mga tropa, ang upa na binabayad mo ay hindi nakakatulong sa pag-iipon mo dahil hindi ka nga nakakapagpundar. Samantalang sa mortgage, bahagi ng binabayaran mo kahit may interest ito ay napupunta sa'yo, sa iyong pag-aari, mga tropa, at hindi doon sa nagre-renta.